Yan, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na magpasakop sa presensya ng Panginoon. Sabi nga po rito, tayo magpuri at sambahin ang dakilang pangalan ng ating Diyos, na sa atin po ay nagbibigay buhay, liwanag at kalakasang pisikal. Amen? At sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Yesus sa umagang ito, mga kapatid, tunay na na-enjoy natin yung pagpapala na galing sa Panginoon. Amen? At sabi nga po sa Colossus, chapter 3, verse 1, 3 and 4, allow me to read this verse. Sabi nga po, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 3, sapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Verse 4, si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Amen po. Kaya sa umagang ito, napakaraming dahilan mga kapatid upang tayo po ay magpuri, sumamba sa ating buhay na Diyos. Sapagkat sa bawat araw, bawat umaga, tayo po ay binubuhay at binibigyan ng lakas ng Panginoon. Amen po. At maging sa ating paglapit ngayon sa trono ng ating buhay na Diyos, salamat sa kanyang banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin upang makaabot tayo sa kabanalan ng ating Panginoon. So tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. O God, hallelujah. Purihin ka, aming dakilang Diyos, Ama naming nasa langit. Sa oras na ito, O Diyos, patuloy mo pong siyasatin ng aming mga puso. Anuman ang mga problema, pagsubok na meron kami sa mga oras na ito po ay maingat naming inilalatag sa iyong paanan. At ipinagkakatiwala, Panginoon, na sa umagang ito kami po ay katatagpuin ng iyong banal na Espiritu. Ang iyong presensya ay aming inaasahan na malayang makikilos sa aming kalagitnaan. At una po sa lahat, na mapatawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa mula kaninang pagising hanggang sa mga oras na ito. Mga reaksyon na hindi nakalulugod, mga bagay na hindi po namin isinasangguni sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay hinihingi namin ng tawad sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa paglalagay mo sa puso ng bawat isa sa amin ng isang hangarin na sa araw na ito ay unahin ka namin. Dahil tunay nga, O Diyos, sinabi mo na kung uunahin ka namin, ang lahat ng bagay sa aming buhay ay idaragdag mo. At nakikita mo ang pangangailangan ng bawat isang naririto, Panginoon. At hayaan mo na kami, Panginoon, ay makapagbigay sa iyo ng aming best na pagsamba at pagpupuri. Na hindi po hadlang, Panginoon, ang aming mga nararamdaman, hindi hadlang ang mga problema, at hindi hadlang na kami ay malayang makalapit sa iyo sapagkat ikaw lamang, Panginoong Yesus. At ang iyong banal na Espiritu ang pinakamimithi namin. Kaya Ama, tulungan mo kami sa oras na ito na sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Maging mabangong halimuyak na handog kami sa iyong harapan. At tulungan mo po, Panginoon, ang lahat ng tatayo dito sa harapan. Na patuloy mong ibaba na sayad hanggang lupa, Panginoon, at ikaw ang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, hindi kami aawit sa aming pansariling hangad na kami ay may matanya, kundi, Lord God, aawit kami dahil deserve mo, Panginoon, ang best na pagpupuri sa umagang ito, Panginoon. Kaya, Lord, samahan mo kami at maging matagumpay ang gawain ito, Panginoon. At sa lahat ng mga kapatid pa namin na pupunta, patuloy po namin inaasahan ang iyong pag-iingat. Samahan mo po sila kung paano mo kaming sinamahan sa aming pagpunta rito. Ganun din po sa iba naming mga kapatid. At magmula ngayong umaga hanggang sa mamayang hapon sa aming gawain. Lord God, ang lugar na ito ay mapupuno ng iyong kabanalan. Ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ay malayang makakikilos sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa umagang ito. Dahil, Lord,
Alam mo, Panginoon, ang hinahangad ng puso ng bawat isa. Lord God, kailangan ka namin sa buhay namin ito. Dahil kung kami po ay hiwalay sa iyo, Panginoon, tunay na wala kaming magagawa. Kaya Lord, hayaan mo po, Panginoon, na sa umagang ito ay tunay na kami po ay makapagbigay sa iyo ng papuri at pagsamba na nanggagaling taos sa aming puso na iaalay sa iyong banal na trono at dyan sa iyong paanan, Panginoon. Marami pong salamat, Ama. At lalo't higit, Panginoon, dalangin ko na sa umagang ito, pagkaisahin mo kami ng isang layunin at pag-ibig na patuloy kang maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. At sa iyo na po pinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin sa lugar na ito. Pinupuri ka namin at patuloy na pinasasalamatan. Ito po ang aking dalangin at pagsamo sa makapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Palakpakan natin natin Panginoong Diyos sa umagang ito. Sapagkat tayo ay nagwagi na dahil ang Panginoon ay nagtagumpay na. Hallelujah! God is good! All the time! And all the time! Yes! Sa lahat ng oras, ang Diyos ay mabuti. Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkness of night, His light will shine. God is good. Come on, church. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkness of night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking into the valley and there are shadows all around, do not fear, for He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. We bring the song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkness of night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy, stood for us, He chose to die. Because we, His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercy it will never end. God is good all the time. We put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkness of night, His light will shine. God is good
celebrate. Come on, let's celebrate the name of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. For He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. For He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate the name of the Lord. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. For He is risen, He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate the resurrection of our Lord. Hallelujah! Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Yes, O Lord, hallelujah. We are being amazed by your wonder, by your mercy, by your love, and by your holiness. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty, who was and is to come. He is holy. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord in spirit and in truth. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore.
praises as your people declare your mighty word. Blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Be the Lord God Almighty, who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns Taas natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. For His name is powerful enough to defeat all evil. It's powerful enough to help us in times of need. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, and every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar at the sound.
Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the words of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares
Yes, Lord God. Hallelujah. Sa inyo lamang po talaga namin, Panginoon, maaaring ipagkatiwala ang aming mga buhay, ang aming pagtitiwala, Lord God, sapagkat alam po namin na ang lahat ng plano niyo po para sa amin ay sa ikabubuti namin, Lord. Sapagkat ikaw ay mabuti palagi. Amen? God is good! All the time. And all the time, God is good. Hallelujah! Panginoon, sa araw-araw ay hindi ka nagkukulang at hindi ka nga, Panginoon, nakakalimot na ipaalala sa amin ito na araw-araw ng buhay namin, ikaw ay mabuti. Mabuti sa pamilya namin, mabuti sa mga mahal namin sa buhay. Mabuti ka sa lahat, Panginoon, kahit sa masama. Lord God, maraming pong salamat. Ito pong aming samot dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Let's glorify the name of the Lord. Magnify His works. Let's celebrate the name of Jesus. Hallelujah. Come on. Tayo po ay magbatian. Pasa po natin ang ating dalaga sa ating mga kapatid. Hallelujah. And celebrate the name of Jesus. Come on.
be the glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God is good. Talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Ayan. So tayo po ngayon ay dadako sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos na ginagawa niya sa ating buhay. Amen. Sino po ang napagpala ngayong umaga? Isa lang? Dalawa lang? Lahat tayo. Amen. Ayan. So sino po ang nais tumayo at magpahayag ng kabutihan ng Diyos? Wala. Wait lang. Alam mo sa Bible study ko, halos lahat, no? Gusto nila talagang magpatotoo. Every time na may Bible study kami, silang, sa tansa, lahat sila talagang hindi papayag na hindi sila magpapahayag ng kabutihan ng Diyos. How much more tayo mga kapatid? Di ba natin kayang gawin yon para sa Panginoon? Okay, si Ate Nicole. Ayan po. Amen. Ayan, ako po nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi pinakita niya po sa akin ngayon yung blessing po talaga sa paghihintay. Hindi lang po tayo maghihintay, we are waiting with the Lord po talaga. Kasama po natin ang Diyos sa paghihintay. At sa paghihintay din naman po natin, hindi po yun passive lang. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord kasi graduating na nga po ako ngayon. Bago po yung mga kasama ko, yun po, sa August 17, yung mga classmate ko po kasi, hindi pa po talaga kami gumagraduate. Like after internship, naghanap po agad sila ng trabaho. Pero ako po, parang gusto ko munang maging princess muna. Ayun po. Pero pinakita naman po ng Panginoon. Kasi hindi ko pa talaga, parang feeling ko, makukulong ako doon kapag pumasok agad ako. Kaya salamat po sa binigay rin ng Panginoon na wisdom din po talaga sa pagdedesisyon. At nakita ko nga po ngayon yung gustong mangyari ng Lord sa buhay ko. At I praise God kasi hindi ko po mako-compromise yung time ko rin po talaga kay Lord. Kasi feeling ko po, kung habang pinapakinggan ko po yung mga classmates ko, like mga pagod na po sila, 7 a.m. to 5 p.m., uwi pa sila, wala na po silang oras para sa mga sarili nila. Like parang, Lord, ayoko pong mabuhay ng ganon. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Panginoon sa kabutihan niya and sa favor niya rin po. Yung nag-post po kasi ako ng isang poster po. Nag-ipon muna ako ng courage po talaga bago yun i-post. And nagpapasalamat ako sa Panginoon sa mga taong ginamit niya para po talaga makita yung na-overwhelming po in a positive way, yung naging support po talaga na na-receive ko. Kaya napaka-laking pasasalamat ko po talaga sa Panginoon. Hindi lang po sa mga oh my, wala. Hindi lang po sa mga mabubuting bagay, maging sa mga pinapahintulot din po ng Lord sa atin. Halimbawa po ito. Opo, nalaglag lang po siya. Nasangkit ko po ba? Hindi naman po. Ayan, sige po, tutuloy ko po. Ayan, alam ko pong gustong iparinig din to sa atin ng Panginoon. Maaari po bang kunin yung mga attention din po natin? Wag na po nating ituon sa kung ano pong nangyari ngayong oras po. At nawa yung mga pandinig po natin ngayon, sinasabi po ng Panginoon, hindi lang po sa oras, not only in the good times, even in the bad times. Sinuturuan po tayo sa good times to praise the Lord and in the bad times to trust Him more. Yun po talaga, yung tinuro sa akin ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa katapatan ng Panginoon kahit alam ko na marami akong pagkukulang, nananatiling tapat ang Panginoon. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Hallelujah. Thank you. Amen. Dahil talagang kung tayo ay susukatin, talagang tayo ay kulang. Amen? At welcome sa pagiging member ng Disney Princess. Hallelujah. At ano pala, congratulations din doon sa mga nag-graduate. Ayan. Si Ate Mara at saka si Ate Jambi.
Ayan. Thank you kay Lord na talagang tayo ay binibigyan ni Lord ng mga bagong, I think, mga bagong magiging mga worker ng ating church. Habang hindi ka pa nagdi-desire magtrabaho ka sa ubasan ng Panginoon. Ate Nicole, can you hear me? Sabi ko, habang hindi ka pa nagkakaroon ng desire magtrabaho ka sa ubasan ng Panginoon. Amen? So, amen. I praise God po talaga sa binigay sa akin ng Panginoon. Binigyan na po niya ako ng 3 client. Ayun po. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nag-tutoring po ako at ang handle ko po kasi children with special needs. Kasi yun po yung tinapos ko. And thank you Lord din po talaga sa binigay niya po sa akin. Alam kong galing yun sa Panginoon kasi binabad po muna talaga sa prayer. Kaya salamat po talaga sa Panginoon. Yung takot ko po na, paano kung di inalis po yun ng Panginoon at pinakita niya po, anak, tapat ako. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Amen. Nag-uumapaw na pagpapala. Ganon talaga dapat, no? Talagang tayo dapat ay laging nagagalak sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Ako na may naniniwala na ang bawat isa ay nagagalak sa ginagawa ng Lord sa kanyang buhay. Pero kailangan din po natin itong ipahayag, no? Para mapahiya ang kaaway sa ating buhay. So, meron pa ba? Wala na? Sige, ako na lang. Lagi namang ganun, no? Ako din ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung kahapon ay kami po yung host ng Morning Watch prayer meeting natin dito. Pero nung Friday night, talagang hindi ko mawari kung ano po yung nararamdaman ko. Talagang bigla akong nahilo. Talagang hindi naman kasi morning pa lang dito sa office, kami ni Ate Imelda nandyan, at yung iba pang mga staff, sabi ko, ang saya-saya ko talaga dahil sabi ko, nakabili na ako ng gas, thank you kay Lord sa pag-provide. At magluluto ako, sabi ko, para sa morning watch. Hindi ko alam kung nadala ko yon hanggang nung gabi. Basta naramdaman ko lang nung Friday na masaya ako para sa Panginoon. Ayan. Kaya 11 pa lang ng gabi, natulog na ako. Pero hindi po ako makatulog. Nakapikit ang mata ko at nag-pray na lahat, nag-worship na ako kay Lord. Talagang yung mga dapat gawin para sa Panginoon para makatulog ako ay ginawa ko. Pero until 3 a.m., hindi pa po ako makatulog. At tumayo ako nung 3:00. Talagang naramdaman ko na parang may intensity, magnitude. Talagang nakita ko yung mga kamay ko, parang papel na. So sabi ko, Lord, ano po ang nangyayari sa akin? Inilagay ng Lord sa akin na maaring nag-shutdown po yung sugar ko. Kasi talagang nanlalamig na yung paa ko kasi nakalimutan ko pong kumain nung gabi na yon. Basta tiwala na lang ako dahil may nagpakain po dito, yun lang ang kinain ko. Hanggang sa nag-field ako, hanggang sa wala na ako, hindi na ako nakapag-dinner. At purihin ng Panginoon na inilagay ng Lord sa mind ko na uminom ako ng Coke. 3:00 ng madaling araw, lumabas ako. Talagang sinikap ko na makabili ng Coke dahil yun po yung nag-normalize pag nag-shutdown po yung aking sugar. So nakainom ako sa madalit sabi at thank you Lord na ako po ay nakatulog. 3:00 ng madaling araw, nakatulog ako, nagising ako ng 5:00. Thank you kay Lord sa kalakasan na sabi ko, Lord, hindi mo i-allow na hindi ako makakapagluto. Hindi mo i-allow, Lord, na hindi ako makaka-attend ng morning watch. At thank you kay Lord sa lakas na ipinagkaloob ng Panginoon. Naniniwala ako mga kapatid na kapag dinesire talaga ng heart natin, na unahin, paglingkuran ng Diyos sa buhay natin, even in our strength, ibibigay po niya yon sa atin. Palalakasin tayo ng Panginoon. Sabi nga niya, lahat ng bagay, idaragdag niya sa buhay natin. Makita lang talaga ng Panginoon ang pagnanasa ng ating puso na talagang unahin natin siya at mapaglingkuran natin siya ng totoo sa ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon at ibinabalik ko na ang mataas na papuri at parangal sa ating buhay na Diyos at tinatawagan ko po ang ating Pastor Nonon para po sa paghahayag
ng salita ng Diyos. Please. Please. Praise God. Ayan. So, purihin ang Panginoon at alam ko ang iba sa inyo ay meron pa rin mga patotoo. Pwede niyo po yung i-share maaaring sa mga sunod na linggo. No? Dahil ngayon po ay limited po ang ating panahon dahil nga meron po tayong communion. Okay? So, tayo po ba ay masaya sa Panginoon? Amen? Sabi nga doon sa ating awit, let us celebrate Jesus. No? Ibig sabihin, kailangan po natin talagang ipagdiwang ang kabutihan, ang katapatan, ang pag-ibig at marami pang mga magandang katangian ng ating Panginoon. Kaya patuloy lang po nating i-focus ang ating isip, ang ating puso sa Kanya at yung ibang mga alalahanin po natin, si Lord ang bahalang kumilos dyan. Amen mga kapatid? Amen. So tayo po ba'y handa ng makinig ng salita ng Diyos? Amen. Kung tayo po'y handa na, tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Hallelujah. O aming Ama, muli po nagpapasalamat kami sa nagdaang linggo ng iyong katapatan at kabutihan sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy namin itinutuon ang aming puso at kasipan sa inyo. Na kayo po, Ama, ang muling mangusap po sa amin, magbigay po sa amin ang salita nyo na aming patuloy na itatago sa aming puso at ito po magsisilbing gabay, ilaw at kalakasan po namin sa mga susunod na araw. Panginoon, sa umagang ito, muli po, bigyan niyo po kami ng spiritual na unawa at kapahayagan upang lalo po namin kayong makilala, upang lalo namin maunawaan kung ano po ang mga pagpapalang at yamang espiritual na inyo pong inihanda para sa amin. At aming maunawaan din ang kapangyarihan na kumikilos po sa amin sa iyong biyaya, Panginoon. O Diyos, at dalangin ko rin, Ama, na patuloy niyong abutin ang bawat isa sa iyong mga anak. Ano man ang kanilang pangailangan, kayo pong tumugon at kayo po ang tunay na managumpay sa buhay ng bawat isa. At itagan niyo pong muli ang iyong lingkod sa likuran ng kalawalatian. Panginoon, sa iyo na po namin binabalik lang ang lahat ng kapurihan at kalawalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Para po kayo makaupo mga kapatid at isang bagong buwan na naman ang ating kinakaharap at napaka exciting ng buwan na ito dahil anong meron pag August? Yeah, ating anniversary. Amen. So sa huling, kailan na anniversary natin? August 31. Okay, so wag yung i-mark niya sa calendar nyo. At mamaya meron tayong mga mahalagang mga paalala patungkol sa ating pagdiriwang ng ating anniversary. Gusto ko munang ituon natin ang ating puso sa salita ng ating Panginoon. Nung isang araw, actually meron na talaga akong mensaheng nakahanda ngayon, pero parang nung isang araw, parang iba yung nilalagay ng Panginoon sa akin, sa puso ko, na ibahagi ngayong umaga. Kaya ang topic po natin ngayong umaga ay hindi muna po natin itutuloy ang ating series. Ang topic po natin ay tungkol sa isang mahalagang gawain din ng isang Kristiyano na maaring para sa ibang Kristiyano ay parang mahirap gawin. Okay? At ang ating paksa ngayong umaga ay patungkol sa biblical na pag-aayuno. Amen? Amen? Excited ba kayo pag pinag-usapan ng fasting? Ay, fasting. Hindi para sa akin yan. Kasi, Pastor, alam niyo naman ako, medyo sakitin ako, medyo sensitive ang sikmura ako. No? Pastor, busy ako.
Okay, pero ngayong umaga, titingnan natin kung ano ba talaga sinasabi ni Lord sa atin patungkol sa fasting. Titingnan natin ano ba ito, ano bang mga iba't ibang uri ng pag-aayuno. Titingnan natin kung bakit tayo mag-aayuno at pinakahuli, paano bang gagawin natin kung tayo mag-aayuno. Okay? So, sisikapin ko po na may share to, medyo mahaba ito. So, actually, ito po ay tinuturo din natin sa ating mga home Bible study, no? Pero medyo dinagdagan ko po. Siguro magkwento muna ako sa inyo. Nung ako ay bagong Kristiyano, nalaman ko nga na isa sa mahalagang dapat gawin natin ay yung mag-ayuno, mag-fast. Pero meron po akong problema. Ang problema ko, nung ako po ay hindi pa Kristiyano, meron po akong malimit magkaroon ako ng ulcer. No, lalo nung high school ako. Ang tawag ko lang ulcer, pero yung pala yung acidity, yung ganyan. So, hindi lang ako makakain talaga mangasim na ang aking sikmura. So sabi ko, paano yun? Sabi sa salita ng Diyos, tayo ay mag-ayuno. Pero paano yun? Baka ako ay sikmurain, inisip ko. Pero alam nyo, kasama nung katuruan sa akin na mag-ayuno, ay binigay din ng Lord yung pangako niya ng kagalingan. So, nalaman ko rin na pangako ng Diyos na tayo pagalingin, tulad ng sabi niya sa Isaiah chapter 53, sa verse 5, na by His wounds, no, we are healed. So, inangkin ko yun. Sabi ko, Lord, pagalingin niyo po yung aking ulcer para makapag-ayuno po ako. Amen? Kaya purihin ang Panginoon. Alam niyo, nung ako'y nag-fast, talagang naranasan ko po yung kagalingan ng Panginoon dahil nung ako'y nag-ayuno, hindi po nangasim ang aking sikmura. At ganoon na po ang nangyari. Magmula noon tuwing ako'y magfa-fast, wala na po yung aking ulcer. Amen, mga kapatid? Amen? So, naniniwala po ako kung hangarin talaga ng puso natin na sumunod kay Lord, siya ang tutulong sa atin, siya ang mag-aalis ng mga hadlang para magawa natin yung kalooban ng Panginoon sa atin. Amen, mga kapatid? Okay? So, tingnan lang po natin sinabi sa Matthew chapter 6, verses 16 to 18. Okay? Actually, sa Matthew chapter 6, magmula verse 1 hanggang verse 18, meron tatlong tagubilin ang Panginoon sa kanyang mga alagad na dapat gawin natin. At kung titingnan natin itong chapter na to, meron dito, from verse 1 hanggang verse 4, patungkol ito sa pagbibigay. Okay? So, naniniwala po ba tayo na kalooban ng Diyos na tayo ay magbigay? Amen? No? Ang mga Kristiyano ay tapat sa pagbibigay sa Panginoon. Magmula verse 5 hanggang verse 15, isa na namang mahalagang gawain ang binanggit ng Panginoon at yan ay yung pananalangin. Naniniwala po ba tayo na lahat ng mga Kristiyano ay dapat manalangin? Amen. Pero mga kapatid, meron pang isang binanggit dito si Lord. Magmula verse 16 hanggang verse 18. At ito ay patungkol sa pag-aayuno, fasting. Parang nawala na yung amen natin. No? Kasi giving, okay yan, pastor, giving. Nagbibigay naman ako. Prayer, pastor, nagpipray naman ako. Pero fasting, pastor, excuse mo na ako dyan. No? Okay? Pero tingnan niyo mga kapatid, itong tatlong mga tinagubili ni Lord na to, parati niyang, meron siyang isang salita na ginagamit dito, at yan yung salitang when. When. No? Mapapansin niyo po yan. When. Halimbawa, verse 2, when you give.
Okay? Verse 5, when you pray. At pagdating sa verse 16, when you fast. Okay? Alam niyo, mahalaga yung salitang when eh. Kasi ina-assume ni Lord na gagawin natin ito. Pag sinabing when, hindi sinabi if. Kasi kung ginamit ni Lord yung salitang if, parang kung sakali, kung sakaling gawin mo to, so pwedeng hindi mo gawin, di ba mga kapatid? Kung gagawin mo lang to, parang gano'n, ito ang tandaan mo. Pero pag sinabing when you fast, ay walang walang option doon. Dahil pag sinabing when you fast, inaasahan ni Lord na tayo ay mag-aayuno. At kung tayo mag-aayuno, ito ang ating tatandaan. So, isipin nyo lang yung mga kapatid. Inaasahan ni Lord tayo magbigay, inaasahan ni Lord tayo ay manalangin, at inaasahan ni Lord tayo ay mag-ayuno. So, wala tayong kawala, mga kapatid. Okay? Ano sabi ni Lord? Sabi niya rito, kapag mag-ayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad na mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-aayuno. At sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. At kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makaalam nito. Siya na nakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Okay? So, yan yung tinagubili ni Lord sa atin. At hindi lang yung mga alagad ng Panginoon, kahit yung mga unang Kristiyano, yung mga tumanggap sa Panginoon dahil sa patotoo ng mga alagad, sila din ay nag-aayuno. Halimbawa, sa Aklat ng Mga Gawa, maraming mga talata na binigay dyan. Acts chapter 9, verse 9. Siguro isang talata lang ang basahin natin dahil sa limitasyon ng oras natin. Actually, ito po ay meron tayong lesson dyan sa home fellowship. Tanong ko nga pala, sino sa inyo ang naturuan na kayo niyan sa inyong home fellowship? Sino yung natanggap nyo na itong turo na to tungkol sa fasting? Na gamit yung ating lesson. Sino? Taas ang kamay. Okay, so mukhang maraming wala. Maraming hindi, ano? So, maganda rin malaman natin ito. So, sabi dito sa Acts chapter 9, verse 9, 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Ang tinutukoy dito si Pablo. Okay? So, nung alam natin nangyari sa kanya, siya'y pansamantalang hindi makakita, at sabi nga, 3 araw at 3 gabi na hindi siya kumain. Sa Acts chapter 13, verses 1 to 3, nabanggit dyan na habang yung mga kapatiran sa Antioquia ay, sa verse 2, nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, nangusap ang banal na Espiritu Santo sa kanila. No? Later on, makikita natin na isang naitutulo ng fasting, nagiging mas sensitive tayo sa tinig ng banal na Espiritu. Okay? So, hindi natin babasahin yung iba. Okay. So, ano bang ibig sabihin ng biblical fasting? Nilagay ko yung salitang, pinahabol ko lang yung biblical fasting. Dapat to may biblical na pag-ayuno. Kasi, ang pag-ayuno, ginagawa ng ibang tao, Kristiyano o hindi. No? Yung iba, nag-ayuno dahil kapapayat. O kaya dahil sa gusto nila, dahil tawag doon, nagdi-dieta sila. Okay? Yan. Minsan naman may narinig ako sabi nila, ay, wala kaming makain, kaya fasting na lang kami. Okay? So, yun ay forced fasting. Okay. Pero, ano ba yung biblical fasting?
Sabi rito, ang biblical fasting ay pag-aayuno, ito ay ah, kusang pagpapaliban mula sa pagkain at minsay inumin para sa isang spiritual na layunin. So pag ikaw ay nagfa-fast biblically, meron ka kasing spiritual na layunin. No? Ang layunin mo hindi physical. Hindi yung para sa kalusugan mo. Although, mamaya makikita natin, ang fasting din pala ay nakakabuti sa ating katawan. Amen. Pero una sa lahat, sa spiritual natin. So ano yung mga spiritual na layunin? Hindi ko lang nilagay dyan, pero pwede tayong mag-fast dahil gusto natin ipakita yung ating kalungkutan at pagsisisi na sa ating mga kasalanan. Pwedeng gusto nating malaman yung kalooban ni Lord sa isang bagay, o kaya gusto lang nating maging mas malapit sa Panginoon. No? Habang tayo nagbibigay ng mahabang panahon sa kanyang salita at pananalangin. Siyempre, pag nagpa-fast kasi tayo, ibig sabihin din, we are fasting from our activities. So, meron tayong mahabang panahon para sa panalangin at sa salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? So, kaya, meron talagang spiritual na sabihin natin, advantage ang fasting para sa atin. So, tingnan naman natin kung ano mga uri ng fasting. Yung types of fast. Okay. So, kanina nga nasabi, pagpapaliban mula sa pagkain at inumin, minsan inumin, dahil ito ay tinatawag na normal fast, yung hindi ka kumakain, pero umiinom ka. Pero tingnan muna natin kung anong iba't ibang uri ng fasting. Una, may tinatawag na absolute fasting. Yung absolute fasting o yung buong pag-aayuno, pagpapaliban mula sa pagkain at inumin. Hindi ka kakain, hindi ka inom. At may mga example yan sa Bible, sa Esdras, yan ay Ezra. Okay, siguro tingnan na lang natin yung medyo mas familiar, yung kay Esther. Naalala niyo yung kay Esther? Sino sa inyo nakakilala kay Esther? Ha? Ako, hindi niyo kilala si Esther. Okay. Si Esther ay isang babaeng Hudyo sa Lumang Tipan, no? Na siya ay kasama sa mga na-exile, mga napatapon kung hindi ako nakakamali, sa Babylon, pero i-check ko lang yun. At siya, sa sovereignty ni Lord, si Esther ay naging reyna, naging asawa nung hari. Okay? At yun nga lang, dahil talagang kaaway ay kumikilos, meron siyang ginamit na tao na ang pangalan ay Haman. Isang taong gahaman. No? Tama-tama yung pangalan niya para sa kanyang karakter. Kasi gahaman siya sa kapangyarihan. Gusto niya siya yung parating na itataas. At dahil merong isang Hudyo na parang ayaw mag-give in sa kanya, sa kagustuhan niya, si Mordecai, yung tiyo ni Esther. So, hinikayat niya yung hari na magpatupad ng utos ng lahat ng mga Hudyo ay papatayin sa ganitong araw. Okay? So, anong nalaman ni Esther yon? Ang sabi rito sa Esther chapter 4, verse 16, at ano lang to, trivia. Anong libro sa Bible na kailanman hindi binanggit ang pangalan ng Diyos? Alam niyo ba yung mga kapatid? Anong libro sa Bible na kailanman hindi binanggit ang pangalan ng Diyos? Sino nakaalam? May premyo. Okay. Book of Esther.
Okay. Ang aklat ng Esther, hindi niya kahit minsan hindi nabanggit ang pangalan ng Diyos. Pero, hindi man nabanggit ang pangalan ng Diyos, kumikilos ang Diyos sa buhay ng mga mababasa natin doon. Amen, mga kapatid? Okay? Sige. So, sa Esther chapter 4, sabi rito, medyo bigyan na po ko ng time. Okay. Sa verse 16, sabi rito, "Ipagbibigay alam din namin sa mahal na hari." Teka, tama ba yung aking verse? Kasi nagkakamali ako eh. Okay. Teka lang, check ko lang. Pwede niyo akong tulungan? Kasi mukhang mali yung verse ko. Esther chapter 4:16. Oo, pero ang sabi, teka lang ha. Sabi rito, ay sorry, okay. Iba pala yung tinitingnan ko. Esther, Job, Esther, Psalms. Bago mag-Psalms, Job, Esther. Okay, after ng Nehemiah. Okay. So sabi rito, tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susan at ipag-ayunin ninyo ako. Huwag kayong kakain o inom sa loob ng 3 araw. So yan ang sinabi ni Esther sa mga Hudyo doon sa lungsod ng Susan, no? Na hindi sila kakain, di inom sa loob ng 3 araw. Dahil ang balak ni Esther, lalapit siya sa hari kahit hindi siya pinapatawag. Kasi pag lumapit siya sa hari na hindi siya ipatawag, pwedeng yon ay ikamamatay niya. Ang protocol noon dapat, kahit reyna ka, dapat lalapit ka lang sa hari pag ipapatawag ka. Pero hindi ganoon ang gagawin ni Esther. At salamat sa Panginoon dahil sa kanilang pag-aayuno, alam natin ang to cut the long story short, naligtas ang mga Hudyo. Amen? At yung makaaway nila, yun ang pinapatay. Yun ang pinatay. No? Hindi lang si Haman, pati yung lahat ng mga may balak na saktan ang mga Hudyo. Okay? So, isang magandang halimbawa yon. Sa Exodus chapter 34, verse 28, pero ditong espesyal na uri o espesyal na tao rin na nag-ayuno. At ito ay tinatawag na supernatural fasting dahil ito ay, sabi rito, si Moises ay 40 araw at 40 gabi kasama ni Yahweh, hindi kumakain o umiinom, isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Yan ay absolute fast, pero dahil napakatagal, 40 days, yan ay supernatural fast. At yan ay hindi nire-recommenda na gawin natin. Maliban na talagang sigurado kung pinapagawa ni Lord sa iyan. No? Okay? Meron kaming nalaman isang kapatiran, dating umaten sa atin na napunta sa isang grupo na medyo questionable at nalaman namin na siya ay nag-ayuno ng matagal. No? Hindi ko alam kung 40 days. 40 days. At nakakalungkot, siya'y namatay. Okay? So, hindi yan supernatural yan eh. Okay. Okay. Pangalawa, yung normal fasting. Kaya normal dahil ito yung malimit na ginagawa ng mga Kristiyano. Ito yung hindi ka lang kakain, pero iinom ka. Okay? So ito ang pangkaraniwang uri ng pag-ayuno at itong ginawa ng ating Panginoon Jesus. Well, kung babasahin natin ang sinabi sa Matthew chapter 4, sabi rito na doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Hindi sinabing siya'y nauhaw. Di ba?
So ina-assume na hindi siya kumain pero siya ay umiinom. Okay? So yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Pero ito ang paalala. Dapat itong mag-ingat tayo. Kung tayo ay mag-aayuno ng higit, o sabihin natin mag-aayuno ng matagal, halimbawa, mahigit 1 linggo. Kahit sabihin natin normal fast, lalo na pag ikay merong medical condition. Mas mainam na kumonsulta ka muna sa doktor kung mag-aayuno ka ng matagal. Okay? So, maritaningin niyo ako, Pastor, ano ba yung normal na fasting? Well, sa mga nababasa ko, magmula 1 hanggang 3 araw, mga ganon. Yung 1 linggong pag-aayuno, medyo ano na yun, mahaba na yun. No? Okay, so, okay. Now, meron tinatawag na partial fasting, bahagyang pag-aayuno. May limitasyon sa pagkain, ngunit hindi buong pagpapaliban. Ito namang partial fasting, ikaw ay merong kinakain. Pero hindi yung kasing dami ng kinakain mo dati nung hindi ka nag-aayuno. So ano mga halimbawa nito? Si Daniel, alam natin, sa Daniel chapter 1 verse 12, fasting pala itong ginawa niya. No? Kasi ang ginawa lang ni Daniel, siya ay kumain lang ng gulay at uminom ng tubig. Alala niyo yung kwento na yun, di ba? Yung pinapakain sa kanila yung pagkain ng hari, ayon ni Daniel dahil hindi yun ayon sa kautusan. So sabi niya, pakainin niyo na lang ako ng gulay at tubig at pagkatapos, ikumpara niyo ako sa mga kasama ko na hindi gano'n ang kinakain. At true enough, mas malusog, no? Si Daniel kaysa sa kanyang makasamahan. Yan yung basa natin sa Daniel chapter 1 verse 12. Isa pa yung halimbawa niya, si Juan Bautista. Si Juan Bautista, mabasa natin sa Matthew chapter 3 verse 4, hindi ko na nilagay dyan. Kilala niya si Juan Bautista, di ba? Ang kinakain lang niya ay balang at pulot pokyutan. Nung siya ay nagbiministeryo na. Kaya alam niyo ba yung balang? Locust. Parang ano yun parang tipaklong gano'n, may tsura. Okay? So, meron ba kayong nasubukan ng kumain ng balang? Okay. Pero yun ang kinakain ni Juan Bautista. Si isang Krisyanong leader na kilala, si John Wesley, na nag-start ng Methodist Church, ang kanyang, pag siya nagpa-fast, ang kinakain niya ay biskwit at tubig. Amen? Uy, Pastor, pwede palang gano'ng fasting. Biskwit at tubig. Pwede naman. Partial fasting. Okay? Pero baka naman ang biskwit na kakainin mo, yung lata-latang biskwit. Ha? Biskwit nga, pero lata naman. Parang yung ano, di ba? Meron gano'n, no? Yung mga pasalubong, di ba? Okay. Okay. So, pwede yun. May tinatawag na juice fast. Ako narinig yun na yan. Yung juice lang iniinom. Yan ay considered din na partial fast. Partial fast. Huh? Pero ako, parang ayaw ko nung ganong juice fast. Kasi maangasim ka, di ba? No? Ewan ko lang kung anong pwedeng juice. Now, meron pang ibang klase ng fasting. Narinig nyo na pa yung object fast. Okay, ito hindi naman pagkain ng nagpapaliban ka sa pagkain. Nagpapaliban ka sa panonood ng TV. Nagpapaliban ka sa paggamit ng cellphone. Di ba? No? 3 araw akong hindi ko muna titingnan ng cellphone ko. Yeah? Okay, meron ganon. Yung fasting sa social media o sa computer. Ang tawag doon ay object fast. Pero sa Bible, pag sinabing fast, siyempre yung fasting sa pagkain. Amen? Okay? Pero pwede rin natin gawin to. Pwede rin. Meron talaga man nagsasabi na
na malaking tulong din. Yung temporarily, hindi ka muna gagamit ng mga cellphone. No? No? Nagawa niya na ba yan? Okay. Pero meron mga ganon. Meron akong nababasang ganon na nagka-camp sila, walang cellphone. Nasabi ng mga kabataan, ay, ang ganda pala nung ganon, yung walang social media. Okay, pero siyempre, depende yan. Okay, so bakit tayo nagpa-fasting? Bilis ako na lang. Una, tayo ay nag-aayuno dahil gusto nating magpakumbaba. Gusto nating magpakababa sa harapan ng Diyos. So, ang unang purpose ng fasting is to humble ourselves. Ito ang paraan na pinili ng Diyos para tayo magpakababa at matanggap natin yung mga pagpapala na kanyang ipagkaloob sa atin. Kasi sa Bible, makikita natin, may mga tao na pag sila ay gustong magpakababa sa Panginoon, halimbawa, alam nila na sila ay nagkasala o nagkukulang na kay Lord, ang ginagawa nila, sila ay nag-aayuno. Isang halimbawa niyan, si David sa Psalm 35, verse 13. Sabi ni David, pero ito naman, sabi niya, pinagpa-fast ng ibang tao. Pag sila'y may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno, ako'y humihibik na yuko ang ulo. Okay. I think sa Isaiah chapter 58, maganda yung sinabi rito. Isaiah chapter 58. Itong Isaiah chapter 58 ay talagang nakalaan patungkol sa pag-aayuno. Itong buong chapter na to. Sabi sa verse 5, sa inyong pag-aayuno, pinahirapan ninyo yung sarili, yumuyuko kayong parang damong hinihipa ng hangin, nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo. Pag-aayuno na ba yun? Akala ba niyo yung nasisiyahan ako riyan? Okay. Sabi ni Lord, yung ginagawa nilang outward, no, na pagpapakita ng pagpapakababa, sapat na ba kay Lord John? Well, ang context kasi nito, itong mga Israelita, nag-aayuno nga sila, pero may mga tuntunin si Lord na kinakaligtaan nila. Lalo na yung kanilang pakikitungo sa kapwa nila. No? So, sabi ni Lord, yun ba ang pag-aayuno na tinatanggap ko? Okay? Pero, the point is, ang pag-aayuno talaga ay isang paraan ng pagpapakababa natin sa harapan ng Diyos. Okay? Hindi na natin babasahin yung ibang mga verses na sabi nga dahil sa kakulangan ng oras natin. Pero magandang verse yung 2 Chronicles 7:14. Alam niya natin yung verse na yan, di ba? Kung aking bayan na tinawag sa aking pangalan, sabi rito, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikdan ang kanilang kasamaan, diringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. If my people shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. So yung sabi ron, to humble yourself, yun ang nangyayari pag tayo nag-aayuno. Pag tayo nagfa-fast. At ang pag-aayuno ay nagdudulot ng personal at pambansang espiritual na pagbangon. Kasi pag tayo nagpakababa, ang gagawin ni Lord, itataas niya tayo. Di ba kapatid? Ang sabi sa salita ng Diyos, no? Humble yourself under the mighty hand of God and He will lift you up. So, tayo ay i-revive. Makakaranas tayo ng personal revival.
At hindi lang yan, sa kasaysayan nga ng bayan ng Diyos at marami pang mga halimbawa sa history, pag ang mga tao ay sama-samang nagpakababa, kasama na yung panalangin at pag-aayuno, merong revival na ginagawa ang Diyos. Amen, mga kapatid? No? At I think kailangan din natin ito, personally, at ganoon din sa ating bansa. Lalo na sa mga huling araw na to. So pangalawa, pero ito, paalala ko lang hindi tayo nagfa-fast to earn God's favor. Hindi tayo nag-aayuno para, ay Lord, nag-ayuno ako kaya Lord, gawin nyo to Hindi ganon. Pero, dahil nga tayo nagpapakababa, nilalagay natin na sarili natin sa isang posisyon na kung saan tayo ay itataas at pagpapalain ni Lord. Amen, mga kapatid? No? So, gusto ko lang ipaalala yon na para bang we are not earning points with God dahil tayo nag-aayuno. Pero, asahan natin, merong pagpapala na ibibigay ang Diyos sa atin dahil tayo ay nagpakababa sa harapan niya. Pangalawang dahilan ay yung pagkakaroon ng espiritual na kapangyarihan. So, ano ba raw ang pupasok sa isipan natin pag sinabing fasting? Ang pupasok ba sa isipan natin ay spiritual na kapangyarihan, mga sagot sa panalangin? O ang pupasok lang sa isip natin ay gutom yan. No? Magugutom ako dyan. Kawalan ng pagkain, hindi ako makakain. No? Ay, pastor, sorry hindi ako muna ako sasama sa congregational prayer and fasting. No? Kasi hindi ako sanay magutom. Okay. Naalala ko tuloy. Hindi ko na lang, siguro gusto kong i-challenge kayo. Kung meron sa atin na kahit kailan ay hindi pa naka-attend ng congregational prayer and fasting, subukan niyong umattend. Amen? No? Kasi congregational Pero sinong nandun sa congregational prayer and fasting? Kami. No? Pare-parehong mukha. Pero meron naman may mga bagong mukha. Pero, hindi. Ang point ko lang doon ay makiisa rin tayo. Amen, mga kapatid? No? So, dahil pag sinabing fasting, lalo tayong bibigyan ni Lord ng spiritual na kapangyarihan. Katulad ng naranasan ng ating Panginoong Yesus. Sa Luke chapter 4, ang sabi rito, kung mapansin niyo, sa Luke chapter 4, bago siya pumunta sa ilang para mag-ayuno, ang sabi rito, sa verse 1, Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the desert. Kasi ito yung pagkatapos na ito na yung binautismo ng Panginoong Yesus at nagpakita ang banal na Espiritu sa anyo ng kalapati. No, maaring sabihin natin, ewan ko lang maaring yun yung time na talagang siya ay napuspos, no? Pero palagi ka naman, parati siyang puspos ng Espiritu Santo. Pero dahil nga siya ay nagkatawang tao, gusto niya magbigay ng halimbawa sa atin. Sabi rito siya ay puspos ng Espiritu Santo, pero pagkatapos nung 40 days na yon, sabi sa verse 14, Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Siya ay bumalik sa Galilea sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So medyo naiba yung di ba? Una sabi, puspos siya ng Espiritu Santo. Pero nung tapos na yung 40 days niya doon sa desert, he was full, he returned in the power of the Holy Spirit. Okay? Well, iba-iba naman kasi yung manifestation ng Holy Spirit sa buhay natin. Pwedeng nakikita lalo sa atin yung mga katangian ng Panginoon. Amen? Yung mga bunga ng Espiritu. Pwede rin naman na tayo ay pupuspusin ng Panginoon
para gumawa ng mga dakilang bagay para sa Kanya. Katulad ng sinabi rito, Jesus returned in the power of the Holy Spirit. At kung mapapansin natin, yung mga susunod ng mga accounts, yun na yung mga nagpagaling ang Panginoong Yesus, nagpalaya siya ng masamang espiritu, no? Bumuhay siya ng patay dahil siya ay puno ng kapangyarihan ng espiritu na bunga ng kanyang pag-aayuno. Amen, mga kapatid? No? Hindi natin basahin yung ibang mga talata dyan, 1 Corinthians 9. Basahin nyo na lang. At sabi ko nga kanina, sa pamagitan ng pag-aayuno, lalo tayong nagiging sensitibo sa tinig at gabay ng Espiritu Santo. Totoo po yan. Kasi dinedenay natin yung ating katawan, yung kailangan ng ating katawan, no? At lalo ang espiritu natin ay lalong nagiging bukas sa tinig ng ating Panginoon. No? So, yun ang isang advantage din ng pag-aayuno. Pangatlo, pag tayo nag-aayuno, meron din tayong mararanasang espiritual na kalayaan o pagpapalaya. Ang sabi sa Isaiah chapter 58 verse 6, is not this the kind of fasting that I have chosen, to loose the chains of injustice and untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. Now, pwedeng ang ibig sabihin nito ay kasama sa pag-aayuno yung aalisin natin yung ating pagiging hindi makatarungan, no? Aalisin natin yung pagpapahirap natin sa iba, pero may binanggit dito, to break every yoke. Break every yoke. Sirain ang lahat ng mga pamatok. At pwedeng tukuyin doon ay yung mga bandages pa rin ng kaaway sa buhay natin. Amen, mga kapatid? Maaaring may mga bagay pa rin sa buhay natin na bahagi na nakaraan natin, at kahit tayo Kristiyano na, parang hindi pa rin talaga na nawawasak, nasisira yung mga tali, no, yung mga pamatok ng kaaway sa atin. Meron pa rin siyang hold sa buhay natin. Pero sa ating pag-aayuno, pwedeng sirain ng Panginoon yun. Amen, mga kapatid? No? At hindi lang sa ating mga mananampalataya, pwede rin mangyari rin sa mga hindi mananampalataya. Sa Mark chapter 9, verse 29, nasabi rito, sabi ko sa mga alagad niya, bakit hindi namin napapalayas yung masamang espiritu? Sabi ng Panginoon, ang ganitong uri ay papalayas lang sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Okay? So pwedeng, I believe, sa ating fasting, syempre pinag-pray natin ang iba. Amen. No? Pinag-pray natin ang iba. So, pwedeng gawin ng Panginoon na sa ating pananalangin, yung ibang mga hindi pa nakilala sa Panginoon ay mapalaya ng Panginoon. Amen. No? In response to our prayer. Pero, una muna tayong palalayain ni Lord. At pinakahuli, at palagay ko ito ang isa ring dahilan kung bakit marami sa atin nag-aayuno, meron tayong mga pangailangan. Maring meron tayong mga hindi ordinaryong pangailangan na gusto natin talaga yung breakthrough ni Lord. Gusto nating maranasan yung himala ng Panginoon. No? Maring meron tayong mabigat na nakaramdaman, no? O kaya may mabigat na pinansyal na pangailangan, o meron tayong hinihingi ng direksyon ni Lord. Gusto natin talagang maging maliwanag sa atin kung anong kalooban ni Lord. Halimbawa, sa Bible, sa Judges chapter 20, mga hukom,
nangailangan sila, ito ay sitwasyon ako sang nangailangan ng gabay, kaya sila ay nag-ayuno. Okay, anyway, for the sake of time, di natin babasahin yung iba. Pangalawa, pwedeng kailangan natin ng insight or understanding. Katulad ni Daniel, nung siya ay nag-fast, ang nangyari, dumating ang anghel ng Panginoon at sabi, bibigyan kita ng pangunawa. No? Bibigyan kita ng pangunawa. At pwede rin pag-iingat. Itong sa Esdras chapter 8, ito yung, kung naalala nyo, yung mga Hudyo na galing sa Babylonia, nung sila ay pabalik na ng Jerusalem, isa sa nanguna sa kanila, si Esdras, hindi humingi si Esdras ng escort mula sa hari. Hindi niya sinabi, mahal na hari, magpadala rin kayo ng mga sundalo nyo para samahan kami pabalik. No? Kasi ang isip ni Esdras, nanampalataya nga sila si Lord, nakasama na si Lord. So para, baka naman sabihin ng hari na wala kaming pananampalataya kay Lord. So, ganito na lang gawin natin. Mag-ayuno tayo para tayo ay ingatan ni Lord sa ating paglalakbay. Okay? So, ganun nga nangyari. So, sila ay nag-ayuno at sila ay iningatan ni Lord. Hindi na nila kailangan yung suporta ng hari. At pinakahuli, yung pabor. No? Yung pabor kay Esther. Okay? Sa mga halimbawa lang yan ng mga pangailangan. At niniwala ako na ako sa aking sarili, may mga times na yung lalo na pag gusto ko talaga malaman yung kalooban ni Lord sa malaking desisyon, ang gagawin ko talaga, mag-aayuno ako. Para talagang maging, maunawaan ko kung ano talagang kalooban ni Lord. No? O kaya meron akong kinakaharap na mabigat na problema, ang gagawin ko, magpa-fast ako. Dahil hindi ko kaya yun sa sarili ko eh. So, yan ang sa akin. At ito, ang pag-ayuno, wala ko hindi kaya tayo naisama. Ang pag-ayuno ay mabuti rin para sa ating kalusugan. Okay? Maraming mga impurities ng katawan na mawawala kapag tayo nag-ayuno at magiging malinaw yung ating kaisipan at nalilinis nito at pinapagaling niya ang ating katawan. Okay? Sinasabi ng medical science na ang fasting ay nakakatulong din sa ating physical body. Ayun mga kapatid? Okay, so pag-iingat. Time out na daw ako. So, kaya ako lang tapusin to. Pag-iingat. May mga taong hindi dapat mag-ayuno na walang professional medical supervision. Sino-sino yon? Mga taong sobrang payat. Okay? Hindi ko sinasabi yung mga payat, hindi pwede mag-ayuno. Okay? Kasi ako dati, payat ako. Medyo tumaba-taba lang ng konti. Ang tinuto ko yung payat, yung emaciated. Alam niyo yung mga emaciated? Yung halos butot balat na. Yun. No? Pag mag-ayuno pa yun, butot balat na, baka buto na lang ang matira doon. Sige. Anyway, yung talagang kailangan nila ng kailangan nila ng pagkain, no? May mga eating disorder. Na yung pag kumain sila, meron mga ganyan, yung mga bulimia, yung mga ganyan, may mga eating disorder. May panghihina o anemia. Okay? Yung kulang sa dugo. May karamdaman na nangailangan ng patuloy na nutrisyon. So, meron kang sakit, kailangan mong gawin ay kumain ng masustansyang pagkain. Okay? O kaya, mga buntis at nagpapasusong mga ina. Okay? So, hanggat maaari, sabi nga, kailangan muna ng medical supervision. Magtanong muna kayo sa doktor. Paano ba yon? At may mga prescription medication.
So may mga kapatiran, ay, hindi ako pwede mag-ayuno dahil may iniinom akong gamot eh. No? Pag hindi ko nainom, malaking epekto sa akin. Okay, so kailan at paano tayo mag-aayuno? Kailan? Mag-ayuno ng madalas o regular? Sabi ni Pablo, in fastings often. Siya ay madalas mag-ayuno. Hindi lang kung mayroong malaking pangangailangan. Okay? So, ibig sabihin, maganda yung may regular talagang schedule tayo ng fasting. Yan, nasa inyo na po yun kung gaano kadalas. Okay? At ito yung mga tulong sa pag-ayuno. Una, huwag kang mag-ayuno ng matagal kung ngayon ka pa lang mag-ayuno. Pastor, gusto ko mag-fasting ng 1 linggo. No? Kapatid, nakapag-fast ka na ba? Ngayon pa lang, pastor. Okay. So, I suggest wag muna 1 linggo. Gawin, subukan mo muna yung 1 meal, o kaya 2 meals, o kaya 1 araw. Okay? Simulan mo sa yung ano lang, yung unti-unti lang. Umiwas sa tukso ng pagkain ng marami bago mag-ayuno. No? Magpa-fast ako, schedule ko ng 40 days prayer and fasting. Sa ganitong araw, ang gagawin ko, mag-feasting muna ako. Siyempre, gugutumin ako eh, no? Okay, wag. Kasi ang kailangan gawin talaga, bago mag-ayuno, medyo, maging magaang na yung kakainin mo. Hanggat maaari nga, umiwas daw sa mga may caffeine, kape, tsaka soft drinks. At syempre, magkaroon ng positibong pananampalataya na merong gagawin si Lord habang ikay nag-ayuno. Magkaroon ka ng layunin sa iyong pag-ayuno. Nabanggit natin ang 4 na layunin. Isaayos mo ang iyong mga gawain. Magbigay ng panahon sa pagsusuri ng sarili, pagsamba, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. So ito yung mga pwede mong gawin habang nagpa-fast ka. Uminom ng maraming tubig. Umiwas sa malamig na tubig. Kung ikaw ay nag-ayuno mula sa tubig, huwag magtatagal na higit sa 3 araw na hindi umiinom. Okay? Ito, practical na paalala, gumamit ng breath freshener lalo na sa mga unang araw. Kasi pag kayo mag-aayuno, talagang bumabaho yung hininga. No? Baka habang may kinakausap ka, biglang hinimatay yung iyong kausap. At sabi mo, at isip mo, ay, talagang kapangyarihan ng banal na espiritu. Talagang napuspos pa lahat talaga. Talagang tama yung sabi ni Pastor, napupuspos ka ng banal na espiritu. Diba? Yung kausap mo lang, biglang tumumba. No? Bad breath pala. Okay. So, gamit kayo ng marami dyan. Breath freshener. Okay, mamuhay ng normal at huwag magpahalata na kayo nag-aayuno. No? Fasting ka, tapos kitang-kita sa'yo na hirap ka. Umiiwas sa mabibigat na trabaho. Okay? Yan. Hanggat maaari, iwas medyo sa ibang araw mo nang gawin. At kung ikaw ay kasalukuyang uminom ng gamot at may karamdaman tulad ng diabetes at iba pa, humingi muna ng payo mula sa doktor bago mag-ayuno. Huwag mag-alala kung ikaw ay makakaranas ng pagkahilo, pananakit ng ulo at iba pa, mga ito ay mawawala rin pagkatapos ng una o ikalawang araw. At pagkatapos mong mag-ayuno, unti-unti mong ibalik ang dati mong pagkain. Kumain muna ng magaang na pagkain. Amen? Hindi yung babawi ako. Bukas babawi ako. No? Kapatid, sasakitan tiyan mo pag ginawa mo yan. Okay? Kasi nagpahinga yung bituka mo tapos bigla kang kakain. Diba? So, hindi advisable yan, mga kapatid. Yung feasting before and after fasting. Pinakahuli, magdesisyon ka na ikay mag-aayuno. At kahit kang sumama sa 40 days prayer and fasting. Sabi niya, ito palang dahilan ni Pastor kaya nag-preach on fasting. Hindi. Kasi mahalaga talaga yung fasting. Pero kahit namin kayo talaga na sumama sa ating 40 days, so kung hindi pa kayo nakapili, meron dyan sa likod, no? Nabapirester line na net. At yun nga, in-encourage ko kayo, sumama naman kayo sa congregational prayer and fasting.
Meron tayo sa August 16. Prayer and fasting. Okay? So mga kapatid, magtatanghalian na. Tayo po ba ay maraming natutunan? Amen? Pero ini-encourage ko na mag-commit kayo na mag-fast. Simulan nyo kung hindi nyo pa nagagawa. Okay? Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga paalala sa amin at dalayan ko po na kayo na po, Panginoon, ang tunay na humimok sa bawat isa na gawin ang napakahalagang ugali na ito. Dahil sabi nyo nga, hindi lang kami magbibigay, hindi lang kami mananalangin, kundi kami ay dapat ding mag-ayuno. Pinagkakatiwala ko po ito sa iyong kamay, kayong mga kapatid. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen.